Dominant Protector. Credit to the author. 4,281-90. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Maging ito ay background o lakas, si Darren ay palaging ang pinakamalakas sa koponan. Walang sino man ang maaaring magtanong sa kanyang desisyon, kahit na ang kanyang kasamang daw, pati na ang isang kampan lamang. Hindi. Kuya Chang, hindi ko sinasadya iyon. Namutla sa takot ang mukha ni Tudor. Ikinawi niya ang kanyang mga kamay at sinabing, Kuya Chang, syempre gagawin ko ang sinasabi mo, ngunit ito. Sinundan ni Tudor si Darren sa mga guho ng Auduo Cultivation City para sa Star Ink Milk. Hindi pa niya nakikita ang anino ng Star Ink Milk, at sinabihan na siya ni Darren na humakbang sa Moon Shadow Array. Hindi ba't ipinadala lamang nito ang kanyang sarili sa kanyang kamatayan? As expected, isa siyang tanga na walang alam. Umiling si Terence na may ngiti, ngunit si Leslie at ang iba pa ay hindi katulad ng kanyang paningin. Kinabahan silang lahat, natatakot na ituro sila ni Darren pagkatapos ni Tudor. Sa palagay mo ba ay ipinapadala kita sa iyong kamatayan sa pamamagitan ng pagpapapasok sa iyo? Ngumuso si Darren at sinabing, bagamat hindi ka basta-basta makapasok sa Moon Shadow Array, nasa kamay ko ang array flag. Hanggat hindi ka gumagala sa posisyon na tinukoy ko, magiging maayos ka. Walang kwenta ka talaga. Kaya ganyan. Sa wakas ay naintindihan na ni Tudor. Hindi na siya nang ahas na mag-alinlangan pa at mabilis na tumakbo patungo sa locus yung itinuro ni Darren. Bagamat siya ay nagpapanik pa rin, kailangan pa rin ni Darren ang tulong ng lahat para masira ang Formasayon. Hindi inakala ni Tudor na papatayin siya ni Kuya Chang, at tiyak na mayroon siyang sariling dahilan para gawin iyon. Ang Lunar Shadow Array ay nagkaroon ng epekto ng disorientating mga tao. Inakala ng lahat na mawawala si Tudor pagkatapos tumakbo, ngunit kahit na tumayo siya, walang kakaibang nangyari. Hindi lang siya nakikita ng mga ito gaya ng nakagawian, ngunit maging ang kanyang boses ay hindi rin napigilan. Wala itong pinagkaiba sa isang ordinaryong kaparangan. Tumango si Terence. Wala siyang makitang anumang pagbabago sa kanyang mga mata, ngunit kung gagamitin niya ang kanyang espiritu, mapapansin niya na mayroong pagbabago ng chi sa pagitan ng mga flag ng formation ng Tudor at Darren, na nagdudugtong sa kanila. Sa lahat ng taong kilala ni Terence, si Terius ay isa sa mga nag-aral ng formations. Narinig niyang binanggit niya na mayroong lahat ng uri ng paraan para masira ang isang formation, ngunit lahat sila ay may isang bagay na karaniwan pagsira ng isang formation na may isang formation. Kapag sinira ng isang grupo ng mga tao ang formation, gagamitin nila ang formation flag bilang formation I. Ang bawat isa ay bubuo ng isang Formasayon sa huling minuto, at pagkatapos ay gagamitin ang Formasayon upang masira ang Formasayon. Bagamat may mga kaso ng isang tao na nag-iisa sa pagsira sa formation, kahit noon pa man, kakailanganin pa rin nila ang formation flag. Maaari itong maunawaan bilang isang tao na bumubuo ng Formasayon. Katulad ngayon, dahil sa formation flag, ang espasyo sa pagitan ng Tudor at Darren ay naging pansamantalang formation. Kaya, kahit na lumakad siya sa Moon Shadow Formation, hindi siya maaabala dahil protektado siya ng pansamantalang Formasayon. Mukhang nasa saklaw siya ng pagbuo ng anino ng buwan, ngunit sa katunayan, hindi siya natatakpan nito. Ito ay katulad ng nakatayo sa labas. Ang susunod na gagawin ay ang bawat isa ay sumali sa isa-isa upang ang kapangyarihan ng pansamantalang hanay na ito ay umabot sa pinakamataas nito, upang sa wakas ay masira nito ang Moon Shadow Array. Shishi, pumunta ka doon. Gaya ng inaasahan, agad nang initian ni Darren si Leslie. Ang lokasyon na itinuro niya ay natural na isa sa mga Big Dipper na bituin. Bamuka ang bibig ni Leslie. Medyo natakot siya, ngunit nang makita niya ang seryosong ekspresyon ni Darren, natakot siya na baka mapag-alitan siya tulad ni Tudor, kaya hindi siya naglakas loob na magsalita. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay inipon niya ang kanyang lakas ng loob at naglakad. Kasunod nito ay ipinadala na rin ang tatlo sa kani-kanilang posisyon. Nang si Terence at Minerva na, biglang natigilan si Darren, naglakad silang dalawa sa gilid ng mag-isa. Brat,
Ngayong dumating na ang mga bagay-bagay, gusto mo bang maging deserters? Nang makita ito ni Tudor, agad niyang tinapakan ang kanyang mga paa at nanunuya, ang mga bumpkin ng bansa na kasenjiya ng mga daga. Alam ko na ang dalawang taong ito ay hindi mapagkakatiwalaan at walang silbi. Sa kritikal na sandali, alam lang nila kung paano bitag ang mga kasamahan nila. Sa sinabi niyang iyon ay tuluyan na niyang nakalimutan ang sarili niyang reaksyon. Nang sabihin sa kanya ni Darren na pumasok muna, sa sobrang takot niya ay halos maiihinan niya ang kanyang pantalon. Ngayong napagtanto niyang walang panganib, naging mayabang siya. Tama. Pumasok na tayo, pero itong dalawang to, gusto pang tumakas. Hindi ba sila nagsasayang lang ng oras at nilalagay tayo sa panganib? Ngumisi din si Leslie at sinabi kay Darren, Kuya Chang, hindi mo hahayaang makatakas silang dalawa ng ganito. Ang tatlo ay nagsimulang man-ire rin sila ay nasa isang posisyon kung saan kailangan nilang makipagsapalaran, pagkatapos ng lahat, at ang pagtakas ni Terence ay magiging isang pag-aaksaya ng kanilang oras. Ano ang kahulugan nito? Ang dami ko nang nasabi sa'yo, pero ngayon ka lang nagsisisi, medyo sobra na. Madilim din ang mukha ni Darren. Kailangan niya ng 8 tao para masira ang formation, at kung hindi magtutulungan sina Terence at Minerva, wala itong silbi kahit gaano pa siya kalakas. Mali kaya ang hula ko. Kuya Chang, wala ka bang balak na tumayo tayo dito? Itinuro ni Terence ang dalawang natitirang bituin ng Big Dipper sa hindi kalayuan. So what kung duwag ka? Halatang duwag ka, pero naglakas loob ka pa ring mag-artista. Nakakatuwa. Lalong lumakas ang pangungutya ni Tudor habang tinuturo ang dalawa at tumawa. Ang Moon Shadow Array ay tulad ng isang malalim na array. Bata, hindi mo maiisip na sabihin sa akin na kahit na alam mo kung paano masira ang array, di ba? Ha. Siya ay isang bumpkin lamang sa maagang yugto ng Jiedan. Kung kahit na ang gayong tao ay maaaring masira ang hanay, kung gayon kahit isang baboy ay maaaring umakyat sa isang puno. Para sa paglalakbay na ito sa mga guho, upang masira ang pormasayon na ito, kahit na si Kuya Chang ay naghahanda ng higit sa kalahating taon. Nagpout si Leslie at sinabing, hindi niya alam ang tungkol sa Moon Shadow Array noon, ngunit bilang kasosyo ni Darren sa Dual Cultivation daw, alam niya kung ano ang ginagawa ni Darren. Upang mapag-aralan ang hanay, si Darren ay nasa closed-door cultivation sa loob ng kalahating taon. Mula sa kanilang pagganap kanina, malinaw na sina Terence at Minerva ay pareho sa kanila hindi pa nila narinig ang tungkol sa pagbuo ng anino ng buwan noon. Maging si Darren ay kailangang dumaan sa napakaraming problema para masira ito, kaya imposible para kay Terence at Minerva na makita ito ng ganoon kadali. Iyon ang dahilan kung bakit ang dalawang bansang bumpkin na ito ay tiyak na sinusubukang tumakas sa huling minuto, at sinusubukan pa rin nilang magquibble. Anong biro? Tudor nginis. Bagamat wala silang anumang sama ng loob sa isa't isa, at hindi pa sila nagkikita noon pa man, nakita na niya si Terence na nakasisire sa paningin mula pa lamang sa unang pagtitig nito sa kanya. Mahilig man sa kanya si Darren o walang malasakit na ugali ni Terence, lubusan niyang kinasusuklaman ang dalawa. Gusto niyang tapakan ang bata sa ilalim ng kanyang mga paa. 4,282. Gayunpaman, bago pa makatapos si Tudor, bigla siyang binaril ni Darren ng matalim na tingin, at huminto siya. Tumahimik ka. Isa ka talagang walang kwenta, tumatawag sa iba na ignorante. Nagmura si Darren sa galit. Lihim siyang nagalit sa kanyang sarili dahil sa pagkuha sa isang nakakahiyang kapatid na lalaki. Halatang tanga siya, pero pinipintasan pa rin siya. Sobrang nakakahiya siya. Kuya Chang, ako. Tudor mukhang agrabyado. Hindi niya alam kung saan siya nagkamali, ngunit wala siyang lakas ng loob na magsalita. Nakatingin lang siya. Ang nakababatang kapatid na si Ford ay talagang hindi isang ordinaryong tao. Ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng isang taong may ganoong katalas na kasanayan sa pagmamasid. Tumango si Darren at sinabing, tama, ang dalawang iyon ay iyong mga upuan. Sige, sabi niya. Bahagyang ngumiti si Terence at nakipagpalitan ng tingin kay Minerva. Naglakad silang dalawa sa natitirang dalawang malaking posisyon ng Dipper at tumayo.
Nang makita ang eksenang ito, sa wakas ay napagtanto ng lahat na sina Terence at Minerva ay hindi mga bumpkin ng bansa, nakikita talaga nila ang pagbuo ng anino sa buwan. Kung ikukumpara, sila ang mga pulaka sa balon. Bagamat walang nagawa sina Terence at Minerva, naramdaman ng lahat na nag-iinit ang kanilang mga mukha, na para bang sinampal lang sila sa mukha. Wala nang nangahas na tingnan sila ng mababaw, sentimo naranasan na nila sa wakas kung ano ang ibig sabihin ng hindi kailanman husgahan ang isang libro sa pabalat nito. Para naman kay Tudor at Leslie, tumingin sila kina Terence at Minerva nang may higit na puot ang dalawang bansang bumpkin na ito ang hindi alam ang kanilang lugar, na ikinahihiya nila sa harap ni Chang Bro. Matapos tumayo ang lahat sa posisyon ng Big Dipper, hinawakan ni Darren ang formation flag at lumakad papunta sa posisyon ng Half Moon Shadow. Sa wakas ay nasa posisyon na silang 8. Ang karamihan ay walang naramdaman noong una, ngunit nang dumating si Darren, ang orihinal na ordinaryong eksena sa kanilang harapan ay biglang nagbago. Sa ilalim ng kanilang mga paa, hindi mabilang na mga mahiwagang pattern ang lumitaw, at kapag sila ay pinagsama-sama, sila ay bumuo ng isang malaking hanay. Ito ay lumitaw. Nagulat ang lahat. Ang makita ang Moon Shadow Array ay nangangahulugan na ang kanilang paglalakbay ay hindi naging walang kabuluhan. Sa wakas ay nagkaroon sila ng pagkakataong makapasok sa mga guho. Siyempre, ang saligan ay upang basagin muna ang array na ito. Ibinaba ni Terence ang kanyang ulo para tingnan. Sa unang tingin, hindi ito gaanong naiiba sa Laughing Path Teleportation Formation, ngunit kung titingnan niyang mabuti, malalaman niya na ang pattern ay ganap na naiiba, at ang epekto ay ganap na naiiba. Lahat, makinig ka. Opisyal na lang tayong pumasok sa Moon Shadow Array. Kung mangyayari ang lahat gaya ng inaasahan, makikita natin ang array core sa ilang sandali. Kapag nag-uutos na ako, aatake tayo ng buong lakas, ngunit kailangan mong bigyan ng espesyal na pansin. Habang umaatake sa array core, hindi mo dapat igalaw ang iyong mga paa. Kung hindi, kung sino man ang lumihis sa kanilang posisyon, ang lahat ng core ng array ay agad na mawawala. Inihayag ni Darren sa karamihan. Naiintindihan. Sabay-sabay na tumango ang lahat, ngunit pagkatapos ay may hindi napigil ang magtanong, Kuya Chang, ano ang hitsura ng formation core? Malalaman mo rin sa lalong madaling panahon. Walang pakialam na sagot ni Darren at hindi na nagsalita pa. Si Terence naman ay naguguluhan. Hindi siya tulad ng iba, na curious kung ano ang itsura ng formation core, ngunit nalilito siya sa sinabi ni Darren. Hindi ba't ang pag-atake sa core ng formation ng buong lakas ay sisire sa pagbuo ng anino ng buwan? Ang Moon Shadow Array ay hindi lamang isang simpleng defensive array. Ito rin ang pintuan patungo sa mga guho ng lungsod ng pagtatanim ng Oduo. Karaniwan, hanggat ang ilang mga kondisyon ay natutugunan, ang isa ay dapat na makapasok sa mga guho ng maayos. Hindi na kailangang sirain ang buong hanay ng Moon Shadow. Pagkatapos ng lahat, iyon ay magiging mas maraming oras at matrabaho. Bukod dito, ang array ay ang core ng array. Kahit na ang isa ay nasa loob ng array, ito ay magiging napakahirap na matukoy. Dahil napakalalim ng Moon Shadow Array, paanong napakadali para sa lahat na matuklasan ang array ay. Gayunpaman, hindi tinanong ni Terence ang tanong na ito sa harap ng lahat. Pagtingin kay Darren, baka hindi siya makakuha ng sagot kahit magtanong siya. Ito ay karaniwang kaalaman, ngunit maraming tao ang hindi nakakaalam. Kung talagang naiintindihan ito ni Darren o may iba pang plano, siya lang ang nakakaalam. Matapos ang ilang sandali ng katahimikan, may biglang sumigaw sa gulat. Ang langit sa itaas nila ay biglang naging maliwanag, at isang malaking bola na tila buwan ang tahimik na nakabitin sa hangin. Para bang nahulog ang buwan mula sa langit na nakakagulat talaga. Ito ang array ay. Lahat, makinig sa utos ko at umatake ng buong lakas mamaya. Huwag magpigil. Bagamat ang Moon Shadow Array na ito ay matagal na, ang kapangyarihan nito ay hindi gaanong hamina. Kung ang lahat ay hindi maaaring magtulungan, o kung ang isang tao ay hindi gumagana, imposibleng masira ito. At saka, ito ay lilito lamang sa hating gabi. Kapag ang oras na iyon ay natapos, lahat ng ating mga nakaraang pagsisikap ay mawawala ng saysay. Malakas na sabi ni Darren sa karamihan. Naiintindihan. Sabay-sabay na tumango ang lahat, bawat isa sa kanila ay nagkukuskos ng kanilang mga kamay.
Lahat sila ay dumating para sa Star Ink Milk, kaya alam nilang lahat ang mga kalamangan at kahinaan nito. Walang sino man ang magiging hanggal na maglaro sa oras na ito, dahil haantong lamang iyon sa kanila na saktan ang iba at ang kanilang sarili. Sige, simulan na natin ang pag-atake. Biglang sumigaw si Darren at unang umatake. Ang iba pang 7 ay hindi nang ahas na maging mabagal. Lahat sila ay gumamit ng kanilang pinakamahusay na martial techniques at inatake ang higanteng bola sa itaas nila ng buong lakas. Pagkatapos ng lahat sila ay hindi bababa sa mga eksperto sa Golden Core Stage. Hindi na kailangang pagdudahan ang kanilang lakas. Sa loob ng ilang panahon, sabay-sabay na bumuhos ang lahat ng uri ng makapangyarihang martial arts technique sa malaking globo. Sina Terence at Minerva ay walang pagbubukod, ngunit hindi sila sapat na tanga para ihayag ang kanilang mga trump card sa publiko. Hindi nila magagamit ang nagngangalit na apoy na mga palad ng 8 trigrams, kahit na gusto nila dahil hindi sila makaalis sa kanilang mga posisyon. Ayon kay Darren, kung umalis sila sa Big Dipper, maaaring mawala ang higanteng bola sa itaas nila. Sa makatuwid, ginamit lamang nina Terence at Minerva ang kanilang sariling mga kasanayan sa martial arts, hindi nagpipigil. Ang kapangyarihang inilabas nila sa sandaling ito ay higit na mataas kaysa sa ordinaryong mga master na sinaunang gininto ang core kahit na hindi ito maihahambing sa iba. Ang 8 sa kanila ay sabay-sabay na umatake sa mata ng formation, kasama si Darren, ang namumuong Soul Stage Cultivator, na pinangungunahan sila. Noong una, hindi nila akalain na magiging mahirap ito. Ngunit pagkatapos nilang umatake, nakita nilang tumama sa higanteng bola ang martial arts na pinagmamalaki nila at nauwi sa parang clay ox na pumasok sa dagat na walang epekto. Noon lang nila napagtanto. Ang Moon Shadow Array ay isang malaking array na nagpoprotekta sa buong Odo Cultivation City. Itinayo ito ng 8 nangungunang master ng Spirit Beast Clan. Kahit na ito ay inabandona sa loob ng maraming taon at ang 8 sa kanila ay nag-ipon ng kanilang lakas, hindi ito madaling sirain. 4,283. Don't hesitate. Time is limited. Kung magpapatuloy tayo ng ganito, siguradong masisira natin ang formation. Nakita ni Darren ang mga ekspresyon ng lahat at natakot siyang umatras, kaya mabilis siyang sumigaw ng pampatibay loob. Ang lahat ay hindi nang ahas na maging mabagal. Lahat sila ay nasa mataas na espiritu habang patuloy nilang ginagamit ang kanilang martial skills para bombahin ang malaking bola sa itaas ng kanilang mga ulo. Sa simula, ang mga pag-atake ng lahat ay tila ganap na hindi epektibo, at ang malaking bola ay hindi gumanti. Gayunpaman, pagkatapos na ang lahat ay umatake ng buong lakas para sa oras na kailangan para masunog ang isang insenso, sa wakas ay nagsimula itong makaramdam ng kakaiba. Nang muli nilang salakayin ang higanteng globo, hindi na sila lumubog sa dagat tulad noong una. Sa halip, malinaw na naramdaman nila ang bakas ng rebound force. Ang pakiramdam na ito ay para bang ang higanteng globo ay sa wakas ay puno pagkatapos na masipsip ang lahat ng mga nakaraang nakakatuwang pag-atake. Baka sa mukha ng lahat ang pagtataka. Ano man ang pagbabago, basta may pagbabago, ito ay isang magandang bagay. Nangangahulugan ito na ang kanilang mga pagsisikap ay hindi nawalan ng kabuluhan, at may pag-asa na makapasok sa mga guho. Bilisan mo lahat, magsikap ka pa. Malapit nang matapos. Sigaw ulit ni Darren. Nang marinig ito, nabuhayan ang loob ng lahat, at agad nilang ginamit ang kanilang buong lakas para mas maisaaktibo ang kanilang martial techniques. Kasabay nito, buong lakas din na iwinagayway ni Darren ang kanyang array flag. Walang nakakaalam kung anong makapangyarihang martial technique ang ginamit niya, ngunit isang napakasilaw na sinag ng liwanag ang bumaril mula sa isang dulo ng kanyang array flag at tumama sa malaking globo. Nakakabigla ang kapangyarihan na talagang naging sanhi ng pagbagsak ng buong globo. Sa pangunguna ng isang makapangyarihang malaking kapatid, ang lahat ay agad na naging mas excited at nagsikap pa. Hindi nila naisip na hanggat maaari nilang sirain ang malaking globo na ito ay katumbas ng pagsira sa hanay. Si Terence, gayunpaman, ay hindi kasing babaw ng iba. Ang mga palatandaan ay mukhang malapit na nilang masira ang Pormasayon, ngunit hindi ito ang kanilang naisip. Ito ay dahil kung gagamitin ng isang tao ang kanilang banal na sentido para makadama, makikita nila na si Darren ay hindi umaatake sa higanteng globo.
Sa kabaligtaran, talagang ginagamit niya ang array flag para ilipat ang malaking halaga ng enerhiya na naipon sa globo sa kanyang sarili. Ang lahat ay itinago lamang sa dilim. May sariling pakulo talaga ang lalaking ito. Naunawaan ni Terence at binigyang pansin ang bawat kilos ni Darren. Kung ang kabilang partido ay gumawa ng anumang bagay na hindi kapakipakinabang sa kanya, kailangan niyang tiyakin na makakatakas siya kasama si Minerva sa isang iglap. Sa sandaling ito, sa ilalim ng pinagsamang pag-atake ng iba, ang higanteng bola ay biglang nagpakawala ng isang malakas na putok. Lumitaw ang mga bitek sa ibabaw nito, at tumataas ang mga ito sa nakikitang bilis. Sa huli, hindi na ito makatagal. Boom! Ang malaking globo ay biglang sumabog, at ang napakalaking enerhiya na orihinal na pagmamay-ari ng lahat ay agad na bumuhos sa kanilang mga ulo. Natigilan ang lahat at direktang natangay, bawat isa sa kanila ay nagtamo ng matinding pinsala. Sa kaguluhan, mabilis na pinagaling ni Terence ang kanyang sarili at si Minerva habang binabantayan si Darren. Gayunpaman, napagtanto niya na ang taong ito ay walang anumang pinsala. Matapos ilipat ni Darren ang napakalaking enerhiya sa kanyang sarili, sinamantala niya ang sandali nang sumabog ang higanteng bola upang tumama sa lock ng bato na biglang lumitaw sa kabilang panig. Sa sandaling ito, biglang nagbago ang paligid. Naramdaman ng lahat na umiikot ang langit at lupa, at sa oras na mag-react sila, kapansin-pansing nagbago na ang paligid. Ibang-iba ito sa eksena kanina. Walang masukal na kagubatan o kaparangan. Sa ilalim ng kanilang mga paa ay isang walang laman na kalye, at sa harap nila ay isang malaking lungsod na may nakamamatay na aura. Sa gate ng lungsod na hindi kalayuan, ang mga salitang, Auduo Cultivation City, ay inukit. Tamang pagpipilian ang pakikinig kay Kuya Chang, pasok na tayo sa wakas. Tuwang-tuwang sabi ni Leslie na parang nakalimutan na niya ang mga sugat niya. Ang iba pang mga tao ay nagulat din. Kung makapasok sila sa mga guho, nasa kamay nila ang Star Ink Milk na pinapangarap nila. Kumaibot ang mga labi ni Terence sa eksena, ang mga taong ito ay itinatago sa dilim mula pa noong una, at gayunpaman sila ay tumatalon-talon pa rin. Hindi niya alam kung matatawa ba siya o maiiyak. Naunawaan ni Terence ang lahat mula sa eksena ngayon. Hindi binalak ni Darren na saktan sila, ngunit hindi rin niya sinabi sa kanila ang totoo. Ang higanteng globo na kanilang inaatake ay hindi ang mata ng Porma Sion, ngunit ang kandado ng bato na lumitaw. Ang lahat ay gumugol ng labis na pagsisikap, ngunit sila ay talagang nagtatrabaho para sa Darren. Lahat sila ay pagod sa aso at nasugatan. Tanging si Darren ang puno ng lakas. Hindi siya nag-aksaya ng enerhiya at hindi man lang nasaktan. Ang tanging ginawa niya lang ngayon ay kunin ang enerhiya ng lahat at ilipat ito sa array ng lock ng bato habang sila ay nasa kaguluhan. Para sa isang Yuanying stage expert na tulad niya, napakadali lang nito. Mula sa simula hanggang sa huli, ang lahat ay kuli lang ni Darren, at ang kuli na ito ay ginawa sa hindi malinaw na paraan. Maaaring sinundan nila si Darren sa oras na ito, ngunit kung sila mismo ang dumating sa susunod, hindi na nila malalaman kung ano ang array ay, lalo pat pumasok. Bumalik sa isipan niya ang dati. Mabilis lang na nangunguna si Darren at hindi niya binigyan ng oras ang lahat na kabisaduhin ang ruta, lalo na ang makita ang mapa. Ngayon, sadyang nag-iwan siya ng trick para masira ang formation. Malinaw na ayaw niyang malaman ng lahat ang paraan upang makapasok sa mga guho. Gayunpaman, pagkatapos pag-isipan ito ng mabuti, naiintindihan ang mga aksyon ni Darren. Pagkatapos ng lahat, ang bituin na gatas ng ink ay isang likas na kayamanan na patuloy na mapupulot. Nakolekta man nila ang lahat sa taong ito, marami pa rin sa susunod na taon at sa susunod na taon. Kung alam ng lahat kung paano pumasok sa mga guho, hindi ba't ang Darren ay magkakaroon ng grupo ng mga kakompetensya ng walang dahilan? Hindi lamang ito karaniwan sa secular na mundo, ngunit karaniwan din ito sa mundo ng paglilinang. Sa harap ng isang pambihirang kayamanan tulad ng Star Ink Milk, anumang malapit na relasyon ay kailangang isantabi. Maging ang mga kasosyo ng DAO para sa dalawahang paglilinang ay kailangang bantayan. Actually, ito dapat ang desolated land na nakita natin kanina.
Buti na lang natatakpan ito ng Moon Shadow Array, kaya hindi natin nakita noon. Ipinaliwanag ni Darren sa lahat. Nakikita ko. Tumango ang lahat bilang pag-unawa, bawat isa sa kanila ay sabik na subukan. Hindi nila napigilan ang kanilang pananabik, ni hindi nila inaalagaan ang kanilang mga sugat. Sa sandaling ito, sinundan ng mga mata ng lahat ang walang laman na kalye sa harapan nila at nagunat pasulong. Halos walang katapusan, at nakaharap ito sa tarangkahan ng lungsod. Ito ay tila isang pangunahing kalsada. Sa magkabilang gilid ng kalsada, may ilang napakatandang tindahan at pavilion. Mayroon ding ilang mga sirang pader at ilang salita na nakasulat sa mga dingding, ngunit ang eksaktong mga salita ay hindi na makita ng malinaw. Kung ikukumpara sa pananabik ng mga tao, ang reaksyon ni Terence ay mas kalmado. Hindi niya nakalimutang hawakan ang kamay ni Minerva para pagalingin ang mga sugat ng isa't isa habang pinagmamasdan ang eksenang nasa harapan niya. 4,284. Bilang isang qualified assassin, ang unang bagay na kailangan niyang gawin pagdating niya sa isang kakaibang lugar ay ang pagmasdan ang kapaligiran. Pinananatili pa rin ni Terence ang magandang ugali na ito hanggang ngayon. Hindi dapat magkaroon ng anumang panganib sa lugar na ito. Magpahinga muna tayo at ayusin natin ang ating mga sarili, pagkatapos ay sumunod ka sa akin. Sabi ni Darren sa lahat. Walang panganib. Si Terence naman ay nakasimangot. Ito ay isang patay na lungsod, at kakaunti ang mga adventurer na makakarating sa mga guho. Logically speaking, hindi dapat magkaroon ng anumang panganib. Gayunpaman, hindi ito tumugma sa paghatol ni Terence. Sa maikling panahon ng pagmamasid na ito, napansin niya ang isang medyo kakaibang detalye. Kahit na ang lugar na ito ay luma, ito ay hindi karaniwan. Sa lohikal na pagsasalita, dapat mayroong alikabok sa lahat ng dako dahil walang tao sa paligid, at ang mga nakapalibot na gusali ay dapat na mas bulok kaysa karaniwan. Ngunit sa katunayan, nakikita ni Terence na napakalinis ng lupa, na parang may naglalakad at naglilinis dito. Maliban doon, hindi naramdaman ni Terence ang anumang partikular na malakas na amoy ng pagkabulok. Karaniwan, ang isang patay na lungsod na tulad nito ay mabubulok sa kamatayan pagkatapos ng ilang taon dahil walang anumang puwersa ng buhay. Ito ay abnormal. Hindi kaya may mga nakatira pa sa lugar na ito. Ito ay talagang kakaiba. Umiling si Terence, ngunit hindi siya masyadong nag-aalala. Pakiramdam niya ay may mali, ngunit hindi siya nakakaramdam ng anumang tunay na panganib. Hindi rin siya pinaalam ni Jade, sapat na upang patunayan na walang anumang panganib. Kakaiba man o hindi, dahil nakapasok na siya, walang masama kung titingnan mo munang mabuti. Baka mahanap niya talaga ang Star Ink Milk. Habang nagpapahinga ang lahat, naglabas si Darren ng maliit na mapa mula sa kanyang bulsa. Ang layout ng lungsod ay maaaring malabo na makikita sa mapa. Malinaw na ipinakita nito ang panloob na istruktura ng mga guho ng Auto Cultivation City. Ito ay isang lihim na mapa na ibinigay sa kanya ng pribado ng angkan ng espiritong hayop na si Deacon. Kung ito lamang ang mapa ng ruta mula sa kagubatan ng Laughing hanggang sa mga guho, bagamat ito ay napakabihirang, hanggat ang isa ay handang magbayad ng mataas na presyo, maaari pa rin itong bilhin. Gayunpaman, iba ang layout ng mapa sa mga kamay ni Darren. Ito ay isang bagay na hindi mabibili kahit gaano pa karaming espiritual na jade ang mayroon ang isa. Ang mga guho ng Auto Cultivation City ay lubhang sikat, ngunit kung ang isa ay gustong pumasok sa lugar na ito upang maghanap ng mga kayamanan, isinantabi ang mga panganib ng kagubatan ng Laughing mismo, mayroon pa ring hindi bababa sa 3 higit pang mga hadlang. Ang unang balakid ay ang paghahanap ng mga guho. Ito ay medyo ang pinakamadaling bahagi. Hanggat ang isa ay gumastos ng astronomical na halaga ng espiritual na jade, maaari silang bumili ng mapa mula sa merkado. Gayunpaman, ito mismo ay talagang isang threshold. Dahil ito ay isang astronomical na presyo, ito ay nakatadhana na ang isang malaking bilang ng mga tao ay hindi maaaring maabot ang threshold na ito, at walang paraan upang pag-usapan ang mga bagay pagkatapos noon. Ang pangalawang hamon ay kung paano dumaan sa Moon Shadow Array. Nangangailangan ito ng napaka-propesyonal na paghahanda.
Hindi man lang maintindihan ng mga ordinaryong tao ang Moon Shadow Array. Hindi alam ng maraming tao kung mayroong hanay ng Moon Shadow. Maaari silang tumapak sa kaparangan ng walang anumang paghahanda at mawala ang kanilang landas sa natitirang bahagi ng kanilang buhay. Ang ikatlong hadlang ay ang dapat harapin ngayon ni Terence at ng iba pa. Matapos makapasok sa mga guho, ang paghahanap ng kayamanan ay isa pang malaking problema. Matapos ang napakaraming taon ng paulit-ulit na pagnanakaw ng mga tao, kakaunti ang mga kayamanan na makikita sa ibabaw. Kahit na ito ay isang makalangit na kayamanan tulad ng bituin na gatas ng ink na maaaring patuloy na maalala, kung walang mga palatandaan, ang paghahanap nito sa malawak na Dead City na ito ay walang pinagkaiba sa paghahanap ng karayom sa isang dayami. Ang Auduho Cultivation City ay dating isa sa pinakamahalagang lungsod ng Spirit Beast Clan. Ang paglalakad lamang sa mga kalye ay aabot ng kahit ilang araw. Kung kailangan nilang maghanap ng mabuti sa bawat sulok, aabutin ito ng hindi bababa sa isang buwan. Ngayon, si Terence at ang grupo ay mayroon lamang 5 araw ng higit pa. Sapagkat ayon sa nakaraang karanasan, babalik ang Miasma Fog sa loob ng 10 araw, at kailangang tiyakin ng lahat na makakaalis sila ng maayos bago iyon. Kailangang may hindi bababa sa 5 araw na natitira mula sa mga guho hanggang sa teleportation array, kaya ang natitirang oras para sa lahat upang maghanap ng kayamanan sa mga guho ay 5 araw lamang. Lahat ng naruroon ay dumating para sa Star Ink Milk. Kung walang anumang mga pahiwatig, imposibleng mahanap ito sa loob lamang ng 5 araw maliban kung sila ay napakaswerte. Sa kabutihang palad, si Darren ang may layout ng mapa ng mga guho. Ang mas bihira pa ay minarkahan din ng Spirit Beast Clan na dikan ang eksaktong lokasyon ng Star Ink Milk sa layout map. Siyempre, hindi kailanman magpapakita si Darren ng ganoong kahalaga sa lahat. Pagkatapos ng lahat, ang halaga ng mapa ng layout ng mga guho ay mas mataas kaysa sa kaunting gatas ng Star Ink. Ito ay isang bagay na maaaring ipasa mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon, at ang mas kaunting mga tao na nakakaalam tungkol dito, mas mabuti. Ang pinaka-perpektong sitwasyon ay kung si Darren lang sa mundo ang nakakaalam ng pangunahing impormasyon mula sa Moon Shadow Array hanggang sa layout ng mga guho. Nangangahulugan iyon na ang lahat ng bituin na gatas ng ink ay pag-aari na mag-isa mula ngayon. Ang malaking benepisyo sa likod nito ay magpapasaya sa isa sa pag-iisip lamang tungkol dito. Sige, ihahatid na kita sa susunod na hanapin ang Star Ink Milk. Sasabihin ko muna ang mga pangit, pansinin mong sundan mo ang mga yapak ko mamaya. Kung hindi mo sinasadyang mawala sa paningin ko at mamiss mo ang Star Ink Milk, wala kang silbi. Huwag mo akong sisihin sa hindi kita pag-aalaga. Walang pakialam na sabi ni Darren. Naiintindihan. Nanginig ang puso ng lahat. Bilang Golden Core Stage Cultivators, natural na sanay sila sa pakikipaglaban at tukana sa mundo ng cultivation. Naunawaan nila ang kahulugan sa likod ng mga salita ni Darren. Hindi ipapakita sa kanila ni Darren ang layout ng mga guho, at hindi rin niya sasabihin sa kanila ang ruta. Sa kabaligtaran, sadyang binilisan niya ang daan patungo sa destinasyon at sadyang gagawa ng mga pasikot-sikot para malito sila. Ito ay upang matiyak na walang sino man ang magkakaroon ng pagkakataong maalala ang ruta. Ito ay sa kanyang interes. Alam ito ng lahat, at kahit na may mga reklamo sila, hindi sila nang ahas na magsabi ng anuman sa harap ng kapangyarihan ni Darren. Tahimik lang silang tumango, at si Terence ay walang anumang pagtutol. Bagamat ang mga kilos ni Darren ay walang karanasan sa isang dalubhasa, sino ang makatitiyak na siya ay magiging malaya at kalmado sa harap ng napakalaking benepisyo? Si Terence ay hindi isang hindi makatwirang tao. Mula sa oras na pumasok sila sa mga guho sa pamamagitan ng pagbuo ng anino ng buwan hanggang sa oras na hinahanap nila ang bituin na gatas ng ink, lahat iyon ay kredito ni Darren. Kung hindi dahil sa kanya, hindi man lang sila makakapasok, lalo pat hanapin ang bituing ink milk. Hanggat kaya niyang gawin ang sinabi nila at akayin sila sa Star Ink Milk, nagawa na niya ang kanyang bahagi. Tulad ng para sa iba pang mga excusable na maliit na trick, naunawaan ni Terence at hindi tumutol.
Gayunpaman, kung may gagawin pa si Darren, hindi na ito kakayanin ni Terence. 4,285. Let's go! Sigaw ni Darren sa mahinang boses. Nang walang anumang babala, biglang kumislap ang kanyang figure at sa sumunod na sandali, daan-daang talampakan na siya. Walang nangahas na maging mabagal. Mabilis nilang pinakawalan ang kanilang mga diskarte sa paggalaw sa sukdulan at sinundan ng malapitan ang figure ni Darren. Kung sila ay mahuhuli sa oras na ito, sila ay talagang lampasan ang bituin na gatas ng ink, at pagsisisihan nila ito sa natitirang bahagi ng kanilang buhay. Kung tutusin, mas malala pa ang kahihinatnan nito, dahil kung sila lang ay hindi na nila alam kung paano iwanan ang mga labi. Baka matrap pa sila hanggang mamatay dito. Nagkatinginan sina Terence at Minerva at naghabulan din. Ang bilis ni Darren ay napakabilis na, ilang beses na mas mabilis kaysa noong sila ay nasa kagubatan. Kahit na nasa isang bakanteng kalye sila, napakahirap para sa kanila na makipagsabayan sa kanya. Bukod kina Tudor at Leslie, na medyo mas malakas, ang iba pang mga tao ay halatang kinakabahan. Hindi pinahirapan ni Darren ang mga bagay para sa kanila, ngunit ang kanilang kasalukuyang bilis ay karaniwang katumbas ng limitasyon ng isang mid-stage na Golden Core expert. Normal lang sa kanila ang paghihirap para makasabay. Hindi mapigilan ni Terence na makaramdam ng lamig sa kanyang puso. Hindi naman talaga sinasadya ni Darren na pahirapan ang 5 taong dinala niya. Hanggat walang mga aksidente, ang 5 ito ay dapat na halos hindi makasabay, ngunit sadyang pinananatili niya ang kanyang bilis sa antas na ito. Para kina Terence at Minerva, na maagang gininto ang core lamang sa ibabaw, kitang-kita ang kahulugan nito. Kung ito ay anumang iba pang normal na maagang gininto ang core stage master, mawawala siya sa kanila sa unang hakbang, lalo pat makipagsabayan. Sa kabutihang palad, sina Terence at Minerva ay parehong mabilis at ganap na nakalusot sa Golden Core stage. Ang kanilang lakas ay higit pa sa normal na early Golden Core stage masters. Lalo na dahil mapupunan muli ni Terence ang dalisay na chi nila ni Minerva anumang oras. Kung wala ang pag-aalala na ito, maaaring lumabas ang dalawa. Kahit na ang isang mid-stage na gininto ang core ay hindi magagawang ipagpag ang mga ito. Nagulat si Darren nang makita niya ito. Sinadya niyang pataasin ang kanyang bilis para hindi maalala ng iba ang ruta, ngunit gusto rin niyang iwaksi sina Terence at Minerva. Sa ganang kanya, sa puntong ito, sina Terence at Minerva ay walang halaga. Imbes na hayaan silang sundan siya para kunin ang Star Ink Milk, mas mabuti pang tanggalin na lang niya ito sa kalahati at tapusin ito ng minsanan. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang 2 taong ito ay malinaw na may lakas lamang na maagang yugto ng Jiedan, ngunit may napakalalim na lakas na foundation. Kahit ganito, hindi pa rin niya maalis sa kanilang dalawa. Ito ay simpleng hindi maisip. Si Darren ay isang master ng orihinal na antas, at maaaring mas mabilis pa siya kaysa rito. Kung talagang gusto niyang mawala ang dalawa, hindi mahirap, pero kung mas mabilis pa siya, malamang napatay na ang iba bago pa man siya mawala sa dalawa. Bagamat gumawa siya ng ilang pag-iingat noon at sadyang nagpigil kapag dumaan sa Moon Shadow Array, ang katotohanan na ang mga taong ito ay pinili niya ay nangangahulugan na ang kanilang relasyon sa kanya ay pambihira na. Bukod kay Leslie, na kanyang dual cultivation partner, ang iba ay pawang mga direktang subordinate na kanyang inaruga sa loob ng maraming taon. Sa kanila, si Tudor ay isang malayong pinsan. Lalo na sa antas ni Darren, kahit na ang kanyang sariling lakas ay mahalaga, ang lakas ng kanyang mga nasasakupan ay pare-parehong mahalaga. Kung wala siyang ilang mapagkakatiwalaan at may kakayahan ng mga subordinate na tumakbo at magtrabaho para sa kanya, ang kanyang katayuan at impluwensya ay lubhang maaapektuhan. Kaya naman, kahit na ayaw ni Darren na maalala ng iba ang kanyang ruta, talagang gusto niyang bigyan sila ng Star Ink Milk para mapahusay nila ang kanilang lakas sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ng lahat, ang Star Ink Milk ay maaaring makolekta isang beses bawat taon, kaya hindi siya nag-aalala na hindi siya magkakaroon ng sapat. Sa pamamagitan ng pamamahagi ng dagdag na Star Ink Milk sa lahat, hindi lamang ito nakakatulong sa kanila na mapabuti ang kanilang lakas, ngunit maaari rin itong bumili ng puso ng mga tao, na pumatay ng 2 ibon sa isang bato.
Gayunpaman, tiyak na hindi kasama sa grupo sina Terence at Minerva. Ang dalawang ito ay pansamantalang manggagawa lamang na hinailan niya para masira ang pormasayon. Wala na silang halaga ngayon. Paano niya maibibigay ang isang mahalagang bagay tulad ng bituin na gatas ng tinte sa mga walang katuturang tagalabas na ito? Upang maiwasan ang sarili niyang mga tao na mahuli, hindi nagpatuloy sa pagpapabilis si Darren. Gayunpaman, ang hangarin na pagpatay ay umuusad na sa kanyang puso. Hindi niya maaaring hayaang dumaloy ang kanyang mayabong na tubig sa mga bukid ng iba, at hindi niya maibigay ang Star Ink milk sa mga tagalabas. Dahil hindi niya maalis ang mga ito ng mabilis, mayroon na lamang 100 na natitira. Hindi alam ni Terence ang tungkol sa pagbabago ng isip ni Darren sa sandaling ito. Mahigpit pa rin siyang sumusunod sa likod ng karamihan kasama si Minerva na parang wala siyang nararamdaman. Tahimik ang paglalakbay, at makalipas ang 1 oras, si Darren at ang iba pa ay nagpalit-palit bago tuluyang huminto sa harap ng isang sinaunang altar. Ito kaya ang kanilang destinasyon. Humihingal ang lahat. Pagkatapos ng napakatagal na pagmamadali, lahat ay naubos. Ang mga medyo mahina ay halos maubusan ng totoong chi. Si Terence at Minerva, sa kabilang banda, ay mukhang humihingal, ngunit puno pa rin sila ng enerhiya, higit pa kaysa sa iba. Hindi kaya nag-overthink ako sa mga bagay-bagay. Hindi ba talaga delikado ang lugar na ito? Tumingin si Terence sa altar sa harap niya, medyo naghihinala. Pinagtutuunan niya ng pansin ito mula nang malaman niya ang tungkol sa mga guho. Gayunpaman, pinangunahan sila ni Darren sa patay na lungsod sa loob ng 1 oras nang hindi nakatagpo ng anumang buhay na nilalang. Ang Jade Pendant ay hindi nagbigay ng anumang babala, at walang mga palatandaan ng panganib sa daan. Walang kakaiba sa mabahong altar sa harapan nila. Bagamat marami sa mga hakbang ang nawasak, madali pa rin para sa kanila ang umakyat. Nanguna si Darren, at ang lahat ay naiinip na dumating sa altar. Hindi sila nakatagpo ng anumang mga hadlang sa daan, at wala ring anumang karagdagang hanay upang protektahan sila. Bilang karagdagan, ang lokasyon ay napakalayo at desyerto, na nagbibigay sa lahat ng pakiramdam na ang altar na ito ay hindi isang mahalagang lugar sa Odo Cultivation City. Ang eksena sa harap nila ay katulad ng isang ordinaryong maliit na templo sa gilid ng kalsada. Ibang-iba ito sa misteryosong treasure trove na inaasahan ng lahat. Gayunpaman, sa pangalawang pag-iisip, ito ay makatwiran. Ang Star Ink milk ay isang bihirang kayamanan na mahirap bilhin para sa mga taong nagsasaka. Gayunpaman, hindi ito masyadong kapaki-pakinabang sa angkan ng espiritong hayop. Normal lang na hindi ito pinahahalagahan. Gatas ng Star Ink. Ang pinuno, si Darren, ay biglang bumulala sa mahinang boses. Hindi niya maitago ang excitement sa tono niya. Mabilis na napatingin ang lahat sa direksyon ng boses. Ang una nilang nakita ay isang estatwa ng isang espiritong hayop na ilang metro ang taas sa gitna ng altar. 4,286. Walang nakakaalam kung anong uri ng espiritong hayop iyon, ngunit kahit na ito ay isang walang buhay na estatwa, maaari pa rin itong magbigay sa mga tao ng mahinang pakiramdam ng kapangyarihan at pangangibabaw. Binigyan pa nito ang mga tao ng malakas na salpok na lumuhad at magpasakop dito, na hindi maipaliwanag na nakakagulat. Ang hari ng mga espiritong hayop. Hindi na kailangan ni Terence ang mapahamak na bagay na ipaalala sa kanya, ang salita ay pumasok sa kanyang isipan. Ang hari ng mga espiritong hayop ay ipinanganak na may kakayahang takutin ang lahat ng mga hayop. Maliban sa isang ito, wala siyang maisip na ibang espiritong hayop na maaaring lumikha ng napakalaking banta sa pamamagitan lamang ng isang estatwa. Hindi alam kung anong material ang ginawa ng estatwa. Ito ay ganap na itim at may kintab. Bukod dito, tila hindi isang karagdagang ukit ang inilipat, ngunit ang bato mismo ay direktang lumaki dito, ngunit nang maglaon ay inukit sa imahe ng hari ng mga espiritong hayop at itinayo ang altar na ito. Ang hari ng mga espiritong hayop ay may isang sungay sa noo. Sa ilalim ng tingin ng lahat, isang patak ng itim na likido ang tumulo mula sa dulo ng sungay patungo sa isang maliit na pool na bato sa harap ng rebulto. Tama, siguradong Star Ink milk ito.
May alamat na ang Star Ink Milk ay kulay itim. Tuwang-tuwa ang lahat. Excited silang lahat. Ang itim na likido ay walang alinlangan na ang Star Ink Milk. Sa sandaling ito, ang ilan sa mga ito ay naipon na sa maliit na pool na bato. Gayunpaman, dahil masyadong madilim ang kulay ng Star Ink Milk, kung hindi maglupusay at pagmasdan itong mabuti, hindi masasabi kung gaano karami ang naipon nito. May Star Ink Milk talaga. Totoo ang sinabi ni Darren noon. Nagkatinginan sina Terence at Minerva, parehong nagulat at masaya. Dahil niloko lang siya ni Bubay, hindi maiwasan ni Terence na mag-ingat laban sa ganitong uri ng bagay. Hanggang ngayon lang, naghinala na siya sa totoong intensyon ni Darren, pero hindi niya inaasahan na makikita niya ng personal ang bituing Ink Milk. At saka, parang marami talaga sila. Kahit na siya at si Minerva ang huling nakapila, dapat ay may natitira pa rin kung ang bawat isa ay kumuha lamang ng isang maliit na bote. Ito na ang pinakamagandang sitwasyon na naisip niya. Ang paglalakbay na ito sa mga guho ng Auduo Cultivation City ay hindi inaasahang naging maayos. Dahil doon, abot kamay na ang Star Ink Milk, at kasama ang Baby Ginseng at Wando Golden Core Fruit, ang ani ni Terence at Minerva sa kagubatan ng Laughing ay wala sa chart. Ang ritmong ito ay halos katulad ng tatlong pinakatanyag na kayamanan ng langit ng kagubatan ng Laughing, nang sabay-sabay. Sige, mauna na ako ayon sa order na napagdesisyonan natin kanina. Mabilis na bumalik sa normal ang ekspresyon ni Darren. Inilabas niya ang maliit na bote ng Spirit Jade na inihanda niya noon at naglakad sa gilid ng pool para kunin ang Star Ink Milk. Bagamat hindi nila napigilan ang udyok, napaatras pa rin ang lahat ng ilang hakbang. Dahil napag-usapan na nila ito ng maaga, maliban kung handa silang labagin ang mga patakaran, kailangan nilang panatilihin ang isang tiyak na distansya kapag ang iba ay kumukuha ng kayamanan. Kung hindi, madaling magdulot ng hindi pagkakaunawaan. Kung sila ay naging masyadong malapit, iisipin ni Darren na wala silang silbi. Mawawala sa kontrol ang sitwasyon. Walang nagawa si Terence at nakatingin lang sa pond mula sa malayo. Hindi niya makita ang Star Ink Milk, ngunit kung may gustong gawin si Darren sa ilalim ng kanyang ilong, tulad ng pagpapalit sa isang kaparehong maliit na bote ng Spirit na Jade at palihim na pinupuno ito ng isa pa, mararamdaman ito ni Terence kahit na si Darren ay isang bagong dating na Soul Master. Marahil ito ay dahil siya ay masyadong maingat, ngunit ang mga aksyon ni Darren ay mas mabagal kaysa sa inaasahan. Gayunpaman, hindi siya gumawa ng anumang hindi kinakailangang paggalaw. Nang matapos siya, tumayo siya at lumapit kay Leslie, tumango sa kanya. Bilang dual cultivation partner ni Darren, maliwanag ang posisyon ni Leslie sa grupo. Siya ang pangalawang tao na kumuha ng Star Ink Milk. Agad siyang naglabas ng isang maliit na bote ng Spirit Jade ng parehong modelo at mabilis na naglakad. Matapos mapunan ng bote, medyo nag-aatubili siyang umalis, at lumingon siya sa likod ng 3 beses sa bawat hakbang niya. Si Tudor na ang sumunod kay Leslie. Inihanda na niya ang maliit na bote ng Espiritong Jade, kaya agad siyang sumugod at nilagyan ito ng laman. Pagkatapos niya, si Leslie, Darren at Tudor ay naglabas din ng parehong maliliit na bote ng Spirit Jade. Sa wakas, si Terence at Minerva na, ngunit bago sila umakyat, isang grupo ng Tudor ang biglang nagsalita. Kayong dalawa, anong bote ang balak mong gamitin? Hindi naman pwedeng mas malaki pa sa atin, di ba? Ngumisi si Tudor at nagtanong, bago mo kunin ang Star Ink Milk, pinakamahusay na ipakita ito sa lahat. Bagamat huli ka sa pila, ayon sa mga patakaran, maaari ka lamang kumuha ng isang maliit na bote bawat isa. Hindi mo naman kailangan na ituro ko ito sa iyo, hindi ba? Tama na yan. Kung may extra ka pagkatapos mong kunin, you'll have to let Brother Chang decide the rest. Hindi mo naman pwedeng kunin lahat ng sabay-sabay, kahit magkano pa yan, di ba? Tumango si Leslie bilang pagsang-ayon. Natatakot siya na samantalahin siya ng 2 nakakainis na bumpkin na ito. Tumingin si Terence kay Darren, na may ngiti sa kanyang mukha, ngunit hindi umimik. Malamang na silent agreement iyon. Ang mga alalahanin ng lahat ay hindi makatwiran. Nagkatinginan sina Terence at Minerva at naglabas ng 2 maliit na bote ng Spirit Jade. Bilang isang Elixir Master, hindi kailanman nagkulang si Terence sa mga bagay na ito.
Sila ang pinakakaraniwang sukat sa merkado, halos kapareho ng sukat ng ginagamit ng lahat. Si Leslie at Tudor ay ganap na hindi nakaimik ngayon. Kahit na ayaw nilang makuha ni na Terence at Minerva ang Star Ink Milk, hindi sila nang ahas na gumawa ng desisyon bago ito sinabi ni Darren. Paano kung lumampas sila sa pangunahing tungkulin at nilabag nila ang bawal ni Darren? Sa malakas na estilo ni Darren, kinasusuklaman niya ito kapag ang iba ay gumawa ng mga desisyon sa kanilang sarili. Ngumiti si Terence at hindi pinansin ang dalawa. Hinawakan niya ang kamay ni Minerva at naglakad patungo sa lawa. Sa kanilang relasyon, hindi nila kailangang bantayan ang isa't isa tulad ng iba. Sa wakas ay nakuha na niya ang Star Ink Milk, at si Terence ay hindi kalmado gaya ng kanyang nakikita. Kahit sino pa ay masasabik sa puntong ito ay likas lamang ng tao. Habang naglalakad sila papunta sa pond, napansin ni na Terence at Minerva na ang temperatura sa paligid ay tumaas ng napakalaking halaga, na para bang ang araw ng tag-araw ay naninigas. Hindi nila ito naramdaman noong nasa malayo sila, ngunit ngayong malapit na sila, kitang-kita ang init. Gayunpaman, ang init na ito ay tila nagmumula sa rebulto. Ang aura mula sa stone pool sa ibaba ay ganap na kabaligtaran. Ang aura ay malamig at bahagyang nagyayelo, tulad ng isang pambihirang malamig na simoy ng hangin sa harap ng isang mainit na araw ng tag-araw. Nagdulot ito ng isang walang kamalay-malay na pakiramdam na nakaka-relax at nagre-refresh. Ito ay talagang isang magandang bagay. 4,287. Napabuntong hininga si Terence sa sarili. Mula lamang sa cool na aura, ang bagay na ito ay talagang pambihira. Talagang tumyupad ito sa pangalan ng Star Ink Milk. Gayunpaman, nang mag-squat sila ni Minerva sa tabi ng stone pool at inabot ang bote ng Spirit Jade para sulupin ang Star Ink Milk, natigilan silang dalawa. Ang Star Ink Milk ay itim, kaya mahirap makita ang ilalim. Akala ni Terence ay marami pang natitira, ngunit pagkatapos na ilagay ang bote ng Jade, napagtanto niya na mababaw lang ang ilalim. Ang foundation na ito ay hindi maaaring maging mas mababaw. Ito ay halos isang manipis na layer lamang at hindi maaaring ilagay sa isang bote ng Spirit Jade. Kahit anong isipan niya, konting patak lang ang makukuha niya. What's wrong? What the hell are you doing so slow? May gusto ba kayong palihim na gawin sa ilalim ng ating mga mata? Agad na tanong ni Tudor nang makita ang abnormal na pag-uugali ng dalawa. Dalawa lang silang country bumpkin na hindi pa nakikita ang mundo. Malayo pa silang magawa sa harap natin. Kitang-kita natin ito sa isang sulyap. Malamig na umungol si Leslie habang pinagmamasdan ang bawat galaw ng dalawang lalaki. May ginawa ba? Sige, ipakita mo sa akin ang ginawa mo. Ayaw munang pakialaman ni Terence ang dalawa, ngunit napagtanto niyang naloko siya. Masama talaga ang loob niya habang malamig siyang sumagot. Si Darren at ang anim na iba pa ay nagpuno ng isang bote ng Star Ink Milk, ngunit siya at si Minerva ay hindi nakakuha ng kahit isang bote. Ito ay malinaw na nanlilinlang sa kanilang dalawa sa paggawa ng mahirap na trabaho ng libre. Kahit sino man iyon, wala silang magandang mood sa sandaling ito. Naramdaman ni Terence na niloko siya ni Darren, ngunit wala siyang nakitang kakaiba mula sa simula hanggang sa huli. Lahat ay nangyayari ayon sa plano, at wala siyang masabi maliban kung mayroon siyang matibay na ebidensya. Bukod pa rito, sa namumuong lakas ng kaluluwa ng kalaban at sa grupo ni Tudor, kahit na gustong mahulog ni na Terence at Minerva, kailangan nilang mag-isip ng 2 beses. Actually, wala na talaga silang magagawa kasi nung pinupuno ko yung bote, wala nang laman yung Star Ink Milk, hindi man lang napuno yung bote ko, kaya. Biglang nagsalita si Tudor. Nasa harap siya ni na Terence at Darren, at siya ang huli sa 6. Nakarating na tayo sa baba. Nang marinig ito, natigilan si Leslie at ang iba pa. Mabilis silang lumapit at sinubukan ito sa kanilang sarili. Pagkatapos noon, hindi na sila naghinala. Pagkatapos noon, ang paraan ng pagtingin nila kina Terence at Minerva ay biglang naging katuwaan. Sa kanilang mga mata, sina Terence at Minerva ay dalawang mahihinang bumpkin ng bansa. Maswerte lang sila na napili ni Changbro at nagkaroon ng pagkakataong galugarin ang mga guho.
Paanong magka-level silang dalawa at makuha ang Star Ink Milk? Poloka talaga siyang nagnanasa sa karne ng swan. Ngayon, kahit ang langit ay hindi kayang makita ito. Ang Star Ink Milk na napakalapit sa kanyang mga kamay ay naging wala. Karapat-dapat siya. Hehe, ito ang kagustuhan ng langit. Tila nakatadhana kayong dalawa na walang kapalaran sa bituing tinte gatas. Wow! Ang mga mukha ng lahat ay puno ng hindi nakukuhang pangungutya, lahat sila ay malamig na nakangiti. Sa pagkakataong ito, hindi lang si Terence, kahit ang magiliw na Minerva ay hindi na nakayanan. Hindi napigilan ni Terence ang pagkayem ng kanyang mga kamao, mas malaki ang pag-asa, mas malaki ang pagkabigo. Kung hindi pa niya nakita ang bituing ink milk noon, hindi sana siya magagalit, ngunit ngayong hinayaan niya itong makawala, sobrang sama na ng pakiramdam niya. Naghinala pa siya na may ginawa dito si Darren at ang iba pa. Ngayong nahaharap na siya sa pangungutya ng mga tao, hindi niya naiwas ang magalit sa kanila. Nakita ng lahat ang madilim na ekspresyon ni Terence, ngunit wala silang pakialam. Sila ay dalawang maagang Golden Core Country Bumpkins, hindi sila maglalakas loob na magalit kahit na magkaroon sila ng 10 beses na lakas ng loob. Kung maglakas loob siya, mas maganda pa yon. Sa anumang kaso, hindi magkakaroon ng anumang gulo sa hinaharap, kaya maaari rin niyang direktang patayin ang mga ito dito sa isang sampal at tapusin ang lahat ng gulo. I'm really sorry. Hindi ko inaasahan na mawawala ito kapag turn mo na. Sa wakas ay nagsalita si Darren, hindi natutuwa tulad ng ginawa ng iba. May panghihinayang ekspresyon sa mukha niya na para bang naaawa siya kina Terence at Minerva. Gustong ipagpatuloy ni Leslie at ng iba pa ang pangungutya sa kanila, lalo na't pinaplano ni Tudor na pilitin sina Minerva at Terence na gumawa ng isang bagay na desperado para mapatay niya sila ng isang sampal, ngunit ngayong nagsalita na si Darren, natural na wala silang karapatang magsalita. Kung tutuusin, hindi nila alam ang totoong iniisip ni Darren. Kung magsalita sila ng walang kaparerekan at hindi sinasadyang sumalungat sa kagustuhan ni Kuya Chang, manghihingi sila ng gulo. Matalim na tiningnan ni Terence si Darren, ang lalaki ay kalmado at mukhang hindi siya nag-iinarte. Hindi maiwasan ni Terence na magtaka kung mali ang kanyang intuition. Hindi kaya walang ginawa ang taong ito, at ito ay nagkataon lamang. Sa pagiging maingat ni Terence, mahirap para sa kanya na hindi mapansin kung may gustong itago sa kanya. Noon pa man ay iniisip ni Terence na pagkatapos na dumaan sa pagbuo ng anino ng buwan at makapasok sa mga guho, silang dalawa ay wala ng anumang halaga kay Darren. Malamang na may gagawin siya tungkol dito at hindi niya hahayaang ibahagi ang Star Ink Milk. Ngunit ang totoo ay hindi naramdaman ni Terence ang anumang layuning pumatay mula kay Darren, kahit ang jade ito ay ganap na binawi ang hula ni Terence. Hindi nila alam na may balak nga si Darren na patayin sila, pero isang iglap lang at mabilis niya itong itinago. Siyempre, hindi basta-basta hahayaan ni Darren sina Terence at Minerva na makuha ang Star Ink Milk ng ganoon lang. Kahit kaunti lang ay malaking kawalan para sa kanya, pero hindi ibig sabihin noon ay kailangan na niyang patayin ang mga ito. Kailangan lang niyang gumawa ng isang bagay sa proseso at ang problema ay malulutas ng perpekto, tulad ng coincidence, na ito ngayon. Gayunpaman, hindi mo kailangang mag-alala. Ang bilis ng pagtulo ng bituin na gatas ng ink ay hindi masyadong mabagal. Naniniwala ako na hanggat naghihintay ka dito ng ilang araw, kahit na hindi mo mapuno ang isang bote, maaari kang makakuha ng kalahating bote man lang. Mas mabuti na ito kaysa sa wala. Mahinang nagpatuloy si Darren, na para bang iniisip niya talaga ang dalawa. Mas nalilito ngayon si Terence, ngunit hindi nagkamali si Darren. Nakakita na siya ng 3 patak ng Star Ink Milk sa dulo ng estatwa, at sa bilis na ito, makakaipon siya ng kahit kalahating bote sa loob ng ilang araw. Kuya Chang, may tanong ako. Dahil ang bilis ng pagtulo ng Star Ink Milk ay hindi naman mabagal, bakit ang konti nito sa pool na ito? 6 na maliit na bote lang ang napuno mo bago ito diretsyong ininom. Wala namang saysay ito, tama? Tanong ni Terence pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan. 4,288.
Dahil sa miasma fog, ang kagubatan ng Lofeng ay nagbubukas lamang ng isang beses sa isang taon. Sa rate na ito ay dapat na higit pa sa sapat upang mag-imbak ng 12 ng mga bote sa isang taon. Imposibleng mapuno lamang ang 6 na bote, tulad ngayon, at ilabas ang mga ito. Who knows? Baka may pumunta pa dito bago tayo. Napaawang ang bibig ni Darren. Mas abnormal pa yan. Wala nang magrereklamo sa sobrang dami ng Star Ink milk. Kung may nauna pa sa atin na pumunta dito, dapat inalis na niya lahat. Imposibleng marami silang maiwanan. At most, may Star Ink milk na lang na tumulo ulit pagkaalis niya. Bilang pagbibilang mula sa oras na nawala ang miasma fog, wala lang isang maliit na bote. Maingat na umiling si Terence. May isa pang bagay na hindi niya sinabi. Ito ay nauugnay sa Star Ink milk. Mula sa kung paano makapasok sa mga guho ng Auduo Cultivation City hanggang sa eksaktong lokasyon ng altar na ito sa harap niya, lahat ng nasa pagitan ay lihim. Hindi lang si Darren ang magtatago nito. Ang iba ay tiyak na gagawin din ang parehong. Sa makatuwid, ang bilang ng mga taong nagsasaka na talagang maaaring pumunta dito upang kunin ang Star Ink milk ay dapat na napakakaunti. Ang posibilidad na may naririto bago sila ay talagang napakababa, at kahit na mayroon, hindi sila mag-iiwan ng anumang bakas sa kanilang pagpunta dito. Kung gayon, marahil ang bilis ng pagtulo ng bituin na tinte ay hindi palaging ganito kabilis. Marahil ay maaaring hindi pansinin ng isang tao ang miasma at pumunta upang kunin ang bituin na gatas ng tinte sa ibang pagkakataon, halimbawa, ilang buwan na ang nakalipas. Sabi ni Darren. Hindi na alam ni Terence kung ano ang sasabihin, hindi niya maalis ang alinman sa dalawang posibilidad. Pagkatapos ng lahat, walang magbabantay sa lugar na ito sa buong taon, at walang nakakaalam ng pattern ng pagtulo ng Star Ink milk. Para sa huli, sina Terence at Minerva ay nakapatay lang ng isang lalaking naka-gray. Ang taong iyon ay isang orihinal na master stage ng sanggol, at nahulog siya mula sa langit na parang isang malaking paniki. Ang miasma ay tila hindi nakakaapekto sa kanya. Posibleng hindi baliwalain ng ibang tao ang banta ng miasma. At saka, kung masyadong matagal itong Star Ink milk na naiwan doon, baka sumanggaw lang ito sa manipis na hangin. Idinagdag ni Darren. Kalmado pa rin ang kanyang ekspresyon, ngunit kung titingnang mabuti ang kanyang mga mata, mapapansin na kumikislap ang kanyang mga mata. Siguro, walang pag-aalinlangan na umiling si Terence, lumalaki ang kanyang mga hinala. Habang nagpapaliwanag si Darren, mas kaina hinala ito sa personalidad ni Darren, hindi siya masyadong magsasalita ng walang anumang espesyal na dahilan. Gayunpaman, hindi nagpatuloy si Terence sa pagtatanong. Sa puntong ito, hindi mahalaga kung ano ang sitwasyon. Pagkatapos ng lahat, ang ginawa ay ginawa. Mamimiss niya ang bituing ink milk sa pagkakataong ito. Bahagyang yumuko ang mga labi ni Darren nang makita niyang natahimik si Terence. Tinanong niya, paano ito? Kahit na sino man iyon, hindi sila papayag na bumalik ng walang dala pagkatapos makarating dito. Ito ay kalikasan ng tao. Gusto ba ninyong dalawa gawin ang sinabi ko at bantayan ang lugar na ito ng ilang araw? Gayunpaman, kung ganoon ang kaso, kailangan muna naming umalis at hindi na kami makapaghintay para sa iyo dito. Umalis muna. Kumunat ang noo ni Terence. Naunang umalis si Darren at ang iba, naiwan sila ni Minerva dito. Tanga lang ang mananatili dito. Maaaring nagkaroon ng gana ang mga normal na tao na labanan ang bituin na ink milk, ngunit si Terence ay hindi isang taong labis na nahuhumaling. Sa sandaling umalis si Darren kasama ang iba, kung siya at si Minerva ay makakalabas ay isang problema. Bukod dito, ang pagkasira na ito ay malinaw na medyo kakaiba. Kahit na hindi pa sila nakatagpo ng anumang panganib sa ngayon, sino ang makatitiyak na ito ay magiging napakapayapa sa hinaharap? Forget it, aalis lang ako kasama si Kuya Chang. We don't dare to stay here alone. Nagkatinginan sina Terence at Minerva at umiling. Mabuti iyan. Bahagyang tumango si Darren, muling tumaas ang kanyang impresyon kay Terence. Walang gaanong tao sa mundong ito ang makakalaban sa tukso ng bituin na ink milk, ngunit nakakalungkot na hindi siya isa sa kanila.
Kung hindi, hindi nila kailangang lihim na linlangan siya na ibigay ang kanyang bahagi sa Star Inc. Milk. Samantala, sina Leslie, Tudor, at ang iba pa ay tuwang-tuwa sa kanilang kasawian. Napilitan silang maglakbay kasama ang dalawang mahihinang bumpkin ng bansa, at ang kanilang katalinuhan ay napigilan noong sinusubukan nilang basagin ang hanay ng anino ng buwan. Noon pa man ay mataas ang tingin nila sa kanilang sarili, kaya mahirap banggitin kung gaano sila ka-awkward sa kanilang mga puso. Gayunpaman, ang kanilang mga puso ay balanse na ngayon, at sila ay napuno ng isang pakiramdam ng higit na kahusayan. Agad na pinamunuan ni Darren ang lahat pababa ng altar, at si Terence at Minerva ay walang pagpipilian kundi sumunod. Ngunit bago sila umalis, inilipat ni Terence ang kaunting foundation sa stone pool sa espiritual na jade bottle sa jade space. Ito ay mas mahusay kaysa sa wala. Kaunti lang ang foundation, pero kahit gaano pa kaliit, Star Inc. Milk pa rin iyon. Ito ay mas mahusay kaysa sa wala. Bakit may fluctuation ng true chi? Biglang huminto si Darren, lumingon, at nakakunot ang noo na nagtanong. Nagkatinginan ang lahat, puno ng hinala ang kanilang mga mata. Sa wakas, nakarating silang lahat sa Terence at Minerva. Napatalon si Terence sa gulat, nagmumura sa loob. Katulad ng inaasahan niya. Kapag ginagamit ang espasyo ng Jade para mag-imbak ng mga panlabas na bagay, tiyak na magkakaroon ng wave ng totoong pagbabago ng chi. Napakahina lang nito at hindi ito ma-detect ng mga ordinaryong tao. Gayunpaman, para sa isang Yuanying stage master tulad ni Darren, at sa ganoong kalayuan, talagang may nakita siyang bakas nito. Ngayon lang talaga siya nakipagsapalaran. I'm sorry, Kuya Chang. Medyo nagalit ako kanina at hindi napigilan ang mood ko. Medyo naguguluhan ang ekspresyon ni Terence, ngunit kailangan niyang pilitin ang sarili na maging kalmado. Ito ay ganap na tumugma sa nilalaman ng pangungusap, na hindi nag-iwan ng puwang para sa hinala. Hindi mo ma-maintain ang mood mo. Hehe. Dapat bilasan mo na yan, bata. Natatakot talaga ako na baka magalit ka sa kahihiyan at tahakin ang hindi kinaugalian na landas. Ha. Walang pidgel na tawa si Tudor. Ninitian din siya ni Leslie at ng iba pa. Paano maglakas loob na ang isang maagang Gold Core Realm Cultivator ay hindi nasiyahan? Ni hindi nga niya alam kung paano baybayin ang salitang kamatayan. Si Minerva lamang ang tumingin sa eksenang ito na may kakaibang ekspresyon sa ilalim ng belo. Sa kanyang malapit na relasyon kay Terence, kahit na hindi sinabi ni Terence sa kanya ang tungkol sa Jade Space, hindi niya ito sinasadya, kaya mas marami o hindi niya ito mahulaan. Ang mga taong ito ay itinago ni Terence sa dilim, at lahat sila ay punong-puno ng kanilang sarili. Hindi siya nakaimik nito. At sa usapin ng lakas, maliban kay Darren, sino pa maaaring maging katapat nila? Mga kaawa-awa lang silang nilalang na pinatay sa isang galaw, mga pulaka sa balon na hindi alam na laging may mas hihigit pa. 4,289. Ford, ilagay mo ang iyong sarili sa kanyang posisyon, at naiintindihan ko kung ano ang nararamdaman mo ngayon. Walang sino man ang magiging masaya na pumunta dito ng walang kabuluhan, ngunit ito ay isang bagay na napagkasunduan na natin, at lahat kayo ay sumang-ayon dito, tama ba? Hindi naging masama si Darren, ngunit medyo madilim ang kanyang mukha. Totoo ang sinabi ni Kuya Chang. Hindi sapat ang kakayahan ko sa pag-aalaga ng chi at hindi ko mapigilan ang aking emosyon. Nagpakatanga ako. Sabi ni Terence, tumango. Dahil umabot na sa ganito, wala nang ibang paraan. Gayunpaman, kahit ilang patak lang ng Star Inc. Milk ang nakuha mo, magiging kapaki-pakinabang pa rin ito para sa iyong kasalukuyang pagtatanim, kaya huwag kang masyadong masiraan ng loob. Lumambot ang ekspresyon ni Darren. Dahil doon, hindi na itinuloy ni Darren ang bagay na iyon at tumalikod upang ipagpatuloy ang pangunguna sa grupo. Mula sa simula hanggang sa wakas, si Terence ay hindi nakakaramdam ng anumang layunin ng pagpatay mula sa kanya, na para bang ang taong ito ay talagang walang intensyon na patayin siya. Dahil dito, lihim na gumaan si Terence. Kung talagang nag-away sila ni Minerva ay magkakaroon ng matinding laban ngayon, at magiging problema kung makakatakas silang dalawa ng hindi nasaktan.
Ayaw niyang magkaroon ng direktang salungatan sa lalaki, kahit na alam niyang marami siyang Star Ink milk. Ito ay masyadong mapanganib pagkatapos ng lahat, at kailangan niyang umasa sa kanya upang umalis. Pagkatapos umalis sa altar, kumilos si Darren sa parehong paraan na ginawa niya nang siya ay pumasok. Upang maiwasang maalala ng lahat ang kanyang dinaanan, pinabilis niya ang kanyang takbo para walang makariyak. Ngunit pagkatapos ng halos isang oras, napagtanto ni Terence na may mali. Si Darren ay gumagalaw sa mga bilog na parang maze sa bilis na ito, at talagang mahirap alalahanin ang daan pabalik kahit si Terence ay hindi magawa iyon. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na ang lahat ay hanggal at hindi ito napansin. Hindi bababa sa isang bagay ang sigurado ang lugar kung saan sila dinadala ni Darren ay hindi ang pasukan kung saan sila pumasok. Ito ay isang ganap na dayuhang lupain. Hindi lang si Terence, ngunit napagtanto din ng iba ang kakaiba nito. Ayon sa pangkalahatang logika, kung saan sila pumasok ay natural kung saan sila lumabas. Ang bawat isa ay kahit na inihanda sa pag-iisip na basagin muli ang Moon Shadow Array, ngunit hindi nila inaasahan na hindi ito ang nangyari. Kuya Chang, hindi ba natin gagamitin ang Moon Shadow Array para makalabas? Si Tudor ang unang nawala ng gana at hindi maiwasang magtanong. Siyempre hindi. Hindi namin naiintindihan ang mga alituntunin ng Lunar Shadow Array, kaya maaari lang kaming pumasok mula sa labas pagkatapos masira ito. Gayunpaman, ang Lunar Shadow Array ay mabilis na makakabawi pagkatapos masira. Tungkol sa loob, hindi ko rin alam kung paano ito sisirain. Gayunpaman, maaari tayong tumahak sa isa pang mas maginhawang landas, ang teleportation array. Nagpatuloy si Darren sa pangunguna at sumagot ng hindi lumilingon. Isang teleportation formation. May teleportation formation dito na konektado sa outside world. Lahat, kabilang sina Terence at Minerva, ay nagulat. Nagkatinginan sila at nagtanong, dahil may teleportation array, bakit tayo dumaan sa napakaraming problema para dumaan sa Moon Shadow Array para pumunta dito? Sa isang bagay na kasing ginhawa ng isang teleportation formation, maaari lang silang mag-teleport ng direkta. Hindi na kinailangan ni Darren na gumawa ng paraan para kunin sina Terence at Minerva na sumama sa kanya para lang masira ang Moon Shadow Formation. Wala na ba sa isip si Gover? You can come and go as you please through the teleportation formation. Do you really think that there's such a cheap thing? Saka bakit ko kayo dinala dito? Napatingin si Darren sa karamihan at nagpaliwanag, ang kabilang dulo ng teleportation array na sinasabi ko ay direktang malapit sa teleportation array sa exit ng Laughing Forest. Sa madaling salita, maaari kang pumunta sa teleportation array sa exit ng Laughing Forest sa pamamagitan nito, at pagkatapos ay madali mong mapupuntahan ang lungsod ng Jendoan. Gayunpaman, ito ay isang one-way teleportation array, kaya maaari ka lamang lumabas at hindi pumasok. Bakit ganon? Ang lahat ay nalilito at naguguluhan pa rin. Dahil mayroong isang maginhawang bagay bilang isang teleportation formation, bakit hindi mo ito iset up ng two-way noon? Hindi naman dapat ganoon kahirap, di ba? Hindi yun dapat maging masyadong mahirap, ngunit nakalimutan na ba ninyong lahat ang relasyon sa pagitan ng mga espiritong hayop at mga tao sa US? Nagpout si Darren at sinabing, bagamat walang anumang digmaan sa pagitan ng mga tao at hayop sa mga nakaraang taon, ang dalawang lahi ay hindi kailanman naging maayos mula noong sinaunang panahon. Sa karamihan, sila ay nakahiwalay sa isa't isa at hindi kailanman nakipag-ugnayan sa isa't isa. Kailangan pa nilang maging magbantay laban sa isa pang digmaan. Sa ganitong mga sitwasyon, sa tingin mo ba ay makatutuhanang mag-set up ng two-way teleportation array sa isang mahalagang lungsod tulad ng Odo Cultivation City? Totoo yan. Sa wakas ay nag-react ang lahat. Kung talagang sumiklab ang isang digmaan, ang mga dalubhasa ng tao ay maaaring direktang makalusot sa pamamagitan ng hanay ng teleportasyon. Ang Moon Shadow Array na pinaghirapan nilang iset up sa labas ay magiging isang dekorasyon lang. Ang pagkakaroon ng teleportation array na ito ay para lang maging comfortable para sa Spirit Beast Clan na lumabas. Kung ito man ay nakikipagkalakalan sa labas ng mundo o iba pang bagay, ito ay magiging mas maginhawa.
Ngunit kung gusto mong pumasok sa Odo Cultivation City na ito, may isang paraan lamang, at iyon ay ang pagpasok sa Moon Shadow Array. Ipinaliwanag ni Darren sa lahat. Nakikita ko. Biglang natauhan ang lahat at hindi na nagsalita pa. Tahimik silang sumunod sa likod ni Darren. Pagkaraan ng 2 oras, sa wakas ay pinahinto ni Darren ang lahat. Sa harap nila ay isang maringal na gusali na tila isang maliit na palasyo. Kung hindi pa ito binanggit ni Darren, walang mag-aakalang may teleportation formation sa loob. Kuya Chang, aalis na ba tayo? Biglang tanong ni Tudor nang makita niyang manggenguna na si Darren. What's wrong? May kailangan ka pa ba? Huminto si Darren at lumingon. Iyon. Bihira na tayong makarating sa mga guho, at marami pa tayong oras ngayon, bakit hindi tayo magpatuloy sa paglalakad dito? Nag-aalinlangan na mungkahi ni Tudor. Tama, Kuya Chang, may ilang araw pa bago bumagsak muli ang miasma. Kaso, may teleportation array na direktang lumabas, kaya bakit hindi na lang tayo maglakad-lakad dito? Kung sinuswerte tayo, baka makahanap pa tayo ng kayamanan. Tumango din si Leslie. Bagamat ang pinakasikat na kayamanan sa AO Duo Cultivation City Ruins ay ang Star Ink Milk, dati itong mahalagang lungsod ng Spirit Beast Clan. Marami ring iba pang uri ng kayamanan. Dahil nandito na sila, walang gustong umalis ng ganoon kadali. Sa anumang kaso, mayroon pa ring maraming oras, at hindi nila kailangang magbayad ng anumang karagdagang presyo, kaya sayang kung hindi ito hahanapin. Tumango naman ang iba bilang pagsang-ayon. Para naman kina Terence at Minerva, hindi sila nagkomento dito. Nandito sila para sa Star Ink Milk sa pagkakataong ito. Tungkol naman sa iba pang mga kayamanan, ang paghahanap sa kanila ng walang anumang pahiwatig ay parang naghahanap ng karayom sentimo sentimo sa isang dayami. Hindi nila gusto ang ganitong uri ng swerte. Dagdag pa, naramdaman ni Terence na may kakaiba sa pagkasira na ito. Kahit na walang anumang panganib, hindi ito nangangahulugan na walang panganib. Mas mabuting mag-ingat. 4,290. Dahil mayroon kang ideyang ito, hindi kita pipigilan. Maaari kang manatili dito ng ilang araw, ngunit bago iyon, kailangan mong kumpirmahin ang hanay ng teleportation, di ba? Kung mali ang impormasyon at walang teleportation formation dito, wala na tayong masyadong oras na sasayangin. Walang pakialam na sabi ni Darren. Tama, maalalahanin talaga si Kuya Chang. Tumango ang lahat bilang pagsang-ayon. Kung walang teleportation formation dito, kailangan nilang tiyakin na mayroon silang sapat na oras para umalis. Sa pangunguna ni Darren, lahat ay humakbang sa maliit na palasyo sa harap nila. Napakaluwang nito sa loob na hindi gaanong naiiba sa inaasahan nila. Ang bawat hanay ng transportasyon ay lubhang komplikado at katangi-tangi. Nangangahulugan ito na ito ay tiyak na magiging kapansin-pansin. Gaya ng inaasahan, pagkatapos makapasok ang lahat sa maliit na palasyo, agad nilang nakita ang hanay ng transportasyon sa gitna. May teleportation formation talaga. I can rest assured now. Nang makita ito, gamaan ang pakiramdam ni Leslie at ng iba pa, at lahat sila ay sabik na lumabas at maghanap ng mga kayamanan. Gayunpaman, nang ang kanilang mga mata ay bumaling kay Darren, sila ay natigilan. Ito ay dahil ang ekspresyon ni Darren ay naging seryoso. Hindi lang si Darren, maging ang mga mata ni Terence ay kumaibot sa nakita. Palagi niyang iniisip na may mali sa mga guho, at totoo nga. Nalilito pa rin ang lahat, at sinundan nila ang linya ng paningin ni Darren. Sa wakas ay dama po ang kanilang mga mata sa dalawang gilid ng teleportation array. May naka-green na damit na nakaupo sa magkabilang gilid. Dahil nakita na nila ang lahat ng uri ng mga estatwa sa mga guho, kasama na ang misteryosong espiritong hayop sa altar, hindi nila gaanong pinansin ang dalawang figure sa unang tingin. Akala nila dalawa lang silang estatwa. Gayunpaman, nang muli silang tumingin sa kanila, sa sobrang takot ay halos maihina nila ang kanilang pantalon. Ang dalawang ito ay hindi mga estatwa. Ang kanilang mga katawan ay malinaw na naglalabas ng aura ng mga buhay na tao. Sila ay talagang nabubuhay na mga tao.
Ah! Napasigaw si Leslie sa takot at tumakbo sa likod ni Darren. Kinabahan din si Minerva at hindi niya namamalayan na hinawakan ang kamay ni Terence. Sa una, ang dalawang figurang may berdeng damit ay tila nagmumuni-muni habang nakapikit, at bahagyang naglabas ng aura ng isang buhay na tao. Gayunpaman, pagkatapos ng pagsigaw ni Leslie, ang aura ng dalawang taong ito ay biglang tumaas, at ang kanilang makapangyarihang aura, na maihahambing sa isang master ng yumaong nascent soul stage, ay agad na nahayag sa harap ng lahat. Ang gayong nakakatakot at brutal na aura ay mas malakas pa kaysa kay Darren. Biglang namutla ang mukha ng lahat. Ang isa ay maayos, ngunit ang problema ngayon ay kaharap nila ang dalawang master ng huling yugto ng Yuan Ying. Ikaw ay. Sa pagkakataong ito, maging si Darren, na dati ng master, ay nagulat at nauutal. Tiningnan ni Terence ang eksenang ito at hindi maiwasang magulat. Akala niya ay matagal na itong alam ni Darren. Pagkatapos ng lahat, mayroon siyang panloob na impormasyon mula sa mga diakono ng angkan ng espiritong hayop. Siya ay handa sa lahat, ngunit hindi niya akalain na siya ay magiging walang magawa gaya ng iba. Hehe, pumunta na kayong lahat sa Sinak area ng Spirit Beast Clan ko para mamasyal. Dahil aalis na kayo ngayon, wala ka bang balak na iwan? Hindi lang ako binigyan ng tiket, kumuha ka pa ng souvenir. Wala namang saysay na umalis na lang ng ganito, di ba? Tumikim ang dalawang nakaberdeng damit at tumayo. Hanggang sa sandaling ito ay tuluyan ng nakita ng lahat ang mukha ng dalawang taong ito. Hindi sila masasabing may mabangis na mukha, ngunit mahinang nagbigay sila sa mga tao ng kakaibang pakiramdam ng kasamaan. Nang dumaan ang kanilang mga mata, para silang tinatitigan ng dalawang lubhang mapanganib at mabangis na hayop. Namamanhid ang anit ng dalawang tao at kinilig. Mukhang hindi ito ang ugali ng mga eksperto ng tao. Ngunit sa ilang kadahilanan, hindi naramdaman ni Terence ang parehong panginginig gaya ng iba nang marinig niya ang dalawang boses na ito. Pakiramdam niya ay pamilyar ang mga ito, parang narinig na niya ang mga ito noon, ngunit hindi niya maalala ang eksaktong sitwasyon. Maliban doon, ang mas inaalala ni Terence ay ang pag-uusap ng dalawa. Pwede bang? Naunawaan din ni Darren ang pinagbabatayan ng kahulugan, at lalo siyang nataranta. Tama, syempre spirit beast kami, hihihi. Sabay tawa ng dalawang lalaking naka-green. Tiningnan nila ang mga tao ng may panunuya, na parang wala silang pakialam kay Darren, ang bagong dating na soul stage master. Nang marinig ito, lumubog ang puso ni Darren sa ilalim ng lambak. Gumawa sila ng may sensinang paghahanda para sa paglalakbay na ito patungo sa mga guho, at ang paglalakbay ay hindi pangkaraniwang maayos. Hindi nila akalain na makakasalubong nila ang mga ganitong makapangyarihang tao nang malapit na silang umalis. Upang maging mas tumpak, sila ay dalawang makapangyarihang espiritual na hayop sa anyong tao. Totoo na si Darren mismo ay isang out-and-out Yuan Ying stage master, ngunit mula sa aura ng pagiging suppressed sa lahat ng aspeto, sapat na upang hatulan na ang lakas ng alinman sa dalawang nasa harap niya ay halatang mas malakas kaysa sa kanya. Bagamat pareho silang Yuan Ying stage masters, kahit na sila ay nasa parehong antas, ang Spirit Beast Clan ay may isang malakas na talento sa lahi, na isang kakayahan na hinding-hindi maasahan ng mga taong magsasaka. Kaakibat ng pagkakaiba ng pangangatawan, sila ay natural na mas mahina, hindi banggitin na ang kabilang panig ay talagang mas malakas, dalawa laban sa isa. Sa harap ng isang malakas na espiritong hayop ng orihinal na antas, maliban kay Darren mismo, ang iba ay hindi man lang kanya na kumpay. Kung talagang lumaban sila, maaari nilang patayin silang lahat sa isang kamay. Gaano man karaming tao ang naroon, hindi ito sapat para patayin silang lahat. At saka, walang taong tanga. Kahit hilingin ni Darren na pumunta sila, hindi sila maglalakas loob. Bilisan mo, aalis pa ba kayo? Kung ayaw niyong umalis, bumalik kayo at ipagpatuloy ang paglalaro. Pwede na kayong umalis pagkatapos ninyong magsaya. Don't waste our time. Inip na saway ng isa sa mga lalaking naka-green. Natigilan si Darren, at nagkatinginan ang iba. Bumalik ka at ituloy ang paglalaro. Ano ang ibig sabihin nito?
Kung mauunawaan nila ang kahulugan ng mga salita, tila ang dalawang dakilang Diyos na ito ng angkan ng espiritong hayop ay walang balak na kitilin ang kanilang buhay. Maaari pa nga silang magpatuloy sa paghahanap ng mga kayamanan sa mga guho ng Odo Cultivation City, at tila wala silang pakialam. Ngunit paano ito naging posible? Gaano man kaluwag ang lahat, hindi sila tanga. Kahit na ginamit nila ang kanilang mga daliri sa paa upang mag-isip, alam nila na walang ganoong magandang bagay sa mundo. Dapat may ibang plot sa likod nito. Then, pwede ko bang itanong kung paano tayo makakarating doon? Walang choice si Darren kundi magtanong. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.